Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Mari Carnic daw ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa araw na ito. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga kasaysayan ng kinabibilangan nating rehiyon. Tayo ay nabibilang sa ikatlong rehiyon. Araw ay inyong masusuri ang kasaysayan ng bawat lalawigan sa ikatlong rehiyon. Luzon ang may pinakamalawak na kapatagan sa buong bansa. Dito nanggagaling ang supply ng mga bigas sa maraming lalawigan ng Pilipinas kaya tinaguriang itong Rice Granary of the Philippines o kamalig ng bigas sa Pilipinas. Ay anim lamang na lalawigan ang sakop ng Rehiyon 3. Ito ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kalaunan, ang Aurora ay naging bahagi na rin ng ikatlong rehiyon. Pag-unlad ng mga lalawigan, naibilang na ang mga malalaking lungsod. Ito ang lungsod ng Olongapo ng Zambales, Angeles sa Pampanga, lungsod ng Balangas sa Bataan, lungsod ng Cabanatuan, Palayan, Science City of Muñoz, Gapan at San Jose sa Nueva Ecija, lungsod ng San Fernando at Mabalacat sa Pampanga, lungsod ng San Jose del Monte, Malolos at May Kawayan ng Bulacan at lungsod Tarlac sa lalawigan ng Tarlac. Sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 103 ng taong 2002 na isama ang Aurora bilang lalawigan na dating sakop ng Rehiyon 4. Umabot na sa 14 na lungsod at 7 lalawigan ang Rehiyon 3. Sa kasalukuyan, ang mga lalawigan at lungsod sa rehiyon ay nabuo upang mas lalong matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan nito. Isa sa magandang dahilan ng pagsama-sama ng mga lalawigan ay ang pagiging magkakalapit ng kanilang mga pinagmulan na hitik sa kasaysayan. Alamin ang mga kwento ng bawat lalawigan sa ating rehiyon. Umpisahan natin ang ating kwento sa lalawigan ng Aurora. Noong 1572, ang Kastilang manlalakbay na si Juan de Salcedo ang kauna-unahang Europeo na bumisita sa teritoryong tinatawag na ngayong Aurora habang ginagalugad niya ang hilagang baybayin ng Luzon. Sinasabi ring bumisita si Salcedo sa mga bayan ng Kasiguran, Baler at Infanta. Ang Baler ang kasalukuyang kabisera ng Aurora. Ang mga naunang misyonero sa lalawigan ay ang mga Pransiskano na nagtatag ng misyon sa Baler at Kasiguran noong 1609. Hindi naglaon, ito ay pinamahalaan ng mga misyonerong Agustino at Recoletos dahil sa kawalan ng mga tauhan ng mga Pransiskano. Ang kasaysayan ng Aurora ay nauugnay sa lalawigan ng Quezon at Nueva Ecija. Dating bahagi ng Nueva Ecija ang ilang teritoryong nabibilang sa Aurora ngayon, gayon din ang Quezon. Noong 1902 sa panahon ng mga Amerikano na isama sa Tayabas, ngayon ay ang lalawigan ng Quezon na noon ay tinatawag na Kalilaya na nang lumaon ay tinawag na Tayabas. Noong 1979 naman, sa bisa ng Batas Pambansa bilang 7, naihiwalay ang Aurora sa Quezon at naging ganap na lalawigan noong Agosto 13. Ang lalawigan ng Aurora ay isinunod sa pangalan ni Doña Aurora Quezon na asawa ng dating Pangulong Manuel L. Quezon.
Sa bisa naman ng kautosang tagapagpaganap bilang 103, inilipat ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Aurora na dating sakop ng Rehiyon 4 sa Rehiyon 3 o Gitnang Luzon noong 2002. Ngayon naman ay ating alamin ang kasaysayan ng Bataan. Ang Bataan ay dating teritoryo o pagmamay-ari ng Pampanga at Corregimiento o distrito ng Mariveles kasama ang Maragondon sa Cavite. Mas kilala ito sa pangalan na Batan. Itinatag ito noong 1754 ng mga Kastila sa pangunguna ni Gobernador General Pedro Manuel Arandia. Ang lalawigang ito ay naging bahagi ng mga makasaysayang kaganapan sa bansa. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Noong 1574, dumaong ang hukbo ni Limahong, isang enchik na pirata, sa Lusong Point sa Mariveles sa pagtatangkang sakupin ang Luzon, ngunit sila ay nabigo. Ang hukbong pandagat ng mga Olandes o Dutch ay sumubok na sakupin ang bansa noong 1647. Sa taong iyan, ang kanilang puwersa ay lumusob sa Abukay na ngayon ay isa sa mga bayang bumubuo sa Bataan tulad ng Tarlac, Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Ang Bataan ay isa sa mga unang lalawigan ng Pilipinas na lumaban sa pamahalaang Kastila sa panahon ng himagsikan simula noong 1896. Nakilala ang lalawigan dahil sa katapangang ipinakita ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pakikipaglaban sa mga sundalong Hapon na umabot hanggang sa makasaysayang Araw ng Kagitingan noong Abril 9, 1942. Bilang tanda ng makasaysayang araw na ito, ipinatayo ang Mount Samat Shrine o Dambana ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. Ating alamin ang kasaysayan ng Bulacan. Ang kasaysayan ng Bulacan ay mababaka sa isang maliit na pamayanan ng mga mangingisda sa baybayan ng Look ng Maynila. Noong lumaon, ang pamayanang ito ay lumaki at umunlad, bunga ng pagsasaka at iba pang gawain at nakilala bilang Bulacan. Pinaniniwalaang ito ay naging ganap na lalawigan noong 1578. Nang dumating ang mga Kastila, pinaniniwalaang napakaraming mga namumulaklak na halaman sa lugar kung kaya't ito ay tinawag na Bulaklakan o Bulacan. Sinasabi ring maaaring nagmula ang pangalan ng lalawigan sa napakaraming puno ng kapok o bulak na isa sa mga produktong kinagigiliwang angkatin ng mga Kastila noon. Noong pamang ika-18 siglo, kinikilala na ang mayamang lalawigan ng Bulacan hindi lamang sa yamang lupa kundi pati sa kalakalan dahil malapit ito sa Maynila. Ito ang nagdulot ng malaking pag-unlad sa buong lalawigan. Ayon sa mga tala, noong panahon ng mga Espanyol, ang lalawigan ng Bulacan ay isa sa 4 na alkaldyas ng probinsya de Pampanga na ang kabisera ay ang Bulacan. Ang paghahati-hati ng mga pamayanan bilang lalawigan at bayan ay bahagi ng pagsasaayos ng buong kolonya ayon sa pangangailangan ng mga Espanyol. Isa sa mga maningning na bahagi ng kasaysayan ng Bulacan ay ang kasunduan sa Biak na Bato noong 1897.
Higit sa lahat, ang pagkakatalaga ng Malolos bilang kabisera ng unang republika ng Pilipinas noong September 15, 1898 ang maituturing na pinaka-natatangi. Ang deklarasyon na ito ay naganap sa simbahan ng Barasoain kung saan napagtibay ang saligang batas ng unang republika na tinatawag na Konstitusyon ng Malolos. Mga magigiting na bayani ang Bulacan tulad ni Marcelo H. del Pilar, Gregorio del Pilar, babae ng Malolos na lubos na hinangaan ni Rizal. Ang Bulacan ay tirahan din ng mga malikhain tulad ng Makatang si Francisco Balagtas. Ngayon ay ating alamin ang kasaysayan ng Nueva Ecija. Naging ganap na lalawigan ito noong 1848 matapos ang mahabang panahon na ito ay magsimula bilang isang komandansya o distrito militar noong 1705. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador General Don Fausto Cruzat y Gongora na siyang nagpangalan rito ng Nueva Ecija bilang pagkilala sa kanyang lupang pinubuan sa lumang lungsod ng Ecija sa Seville, Espanya. Unang narating ng mga misyonerong Agustino ang Gapan at unti-unting pinasok ang mga bayang papuntang Hilaga. Sakop pa rin ng Hilagang Pampanga ang mga lugar na ito noong panahong iyon. Nang iniwan ng mga Agustino ang kanilang misyon sa kautusan ni Haring Carlos III, mga paring Fransiskano naman ang namahala ng mga panirahan sa mga bayan. Nagtayo sila ng mga simbahan, kumbento, paaralan at bahay pamahalaan upang mapag-ugnay ang mga panirahang itinatag ng mga Espanyol. Nagpagawa sila ng mga daan at tulay. Nagpagawa rin sila ng sistema ng irigasyon sa Pantabangan na siyang pinagmulan ng teknolohiya ng pagsasaka sa lalawigan. Naging benepisyal sa lalawigan ang malalapit na Ilog Pampanga, Peñaranda at Talavera. Ang mga ilog na ito ang nagpapataba sa mga kalupaan ng Nueva Ecija na nagbibigay daan sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Ngayon ay ating pag-aralan ang kasaysayan ng Pampanga. Ang Pampanga ay isa ng lumalaking pook panirahan na matatagpuan sa mga pampang ng ilog sa Rio Grande de Pampanga. Ang salitang pampang, kung saan nagmula ang pangalan ng lalawigan, ay nangangahulugang tabing ilog. Dahil dito, tinatawag na ang mga Kapampangan ang sinaunang naninirahan dito. Ang Pampanga ang isa sa mga naunang lalawigang nilikha ng mga Espanyol noong Disyembre 11, 1571. Noong 1585, nagkaroon ng pag-aalsa ang mga Kapampangan laban sa pang-aabuso ng mga enkomyendero o mga tagapamahala ng malalawak na lupain sa Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Noong 1660, pinamunuan ni Francisco Maniago ang isang pag-aalsa dahil sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa at pangongolekta ng labis na tributo o mga pangkalahatang buwis na ipinapataw ng mga Kastila sa mga Pilipino. Noong 1860, ang mga bayan ng Bamban, Capas, Concepcion, Victoria, Tarlac, Mabalacat, Magalang, Porac at Floridablanca ay nahiwalay sa Pampanga at napasailalim sa Komandansya Militar de Tarlac. Noong 1817 naman, ang huling apat na lugar ay naibalik sa Pampanga at ang limang iba pa ay nanatiling munisipalidad ng lalawigan ng Tarlac.
Noong Disyembre 8, 1941, binomba ng mga Hapones ang Clark Air Base. Dito nagsimulang nasakop ang Pampanga. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Kapampangan sa pamamagitan ng mga samahang gaya ng Pukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa Hapon at Kapampangang Gerilya ay nakipaglaban hanggang sa mapaalis nila ang mga Hapones. Sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991, lubos na napinsala ang maraming bayan ng Pampanga. Ilan sa mga ito ay ang nalubog sa lahar. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng San Fernando ang kabisera ng Pampanga at maging ng buong Region 3. Ngayon ay ating pag-aralan ang kasaysayan ng Tarlac. Ito ay mayroon mahabang kasaysayan sa larangan ng politika at himagsikan. Ang pangalang Tarlac ay hango sa isang talahib na tinatawag na Matarlac. Ito ay dating bahagi ng mga lalawigan ng Pampanga at Pangasinan. Ang mga unang bayang ito ay ang Paniki, Tarlac, Pamban, at Capas. Taong 1816 nang lumikha ang mga Espanyol ng isang komandansya mula sa mga bayan ng Concepcion, Bamban, Capas, Mabalacat, Magalang, Porac, Florida Blanca, Victoria, at Tarlac. Ganap lamang itong naging lalawigan noong May 28, 1873. Noong 1896, ang Tarlac ay isa sa 8 pinakaunang lalawigang nag-alsa laban sa mga Espanyol. Ito ang naging bagong kuta ng unang Republika ng Pilipinas noong Marso 1899. Nagtagal lamang ito ng 1 buwan bago ilipat ang kuta sa Nueva Ecija dahil sa tangkang paghuli kay Aguinaldo ng mga Amerikano. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging mahalaga rin ang ginagampanang bahagi ng lalawigan. Noong 1945, napalaya ng pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano ang Camp O'Donnell sa Capas na kilala rin bilang huling hantungan ng tinaguriang Death March na nagsimula sa Bataan. Dito rin makikita ang mga kilalang tao tulad nina Pangulong Corazon Aquino at Benigno Noynoy Aquino III, ang bayaning si Benigno S. Aquino Jr. o mas kilalang si Ninoy at si Carlos P. Romulo na naging Pangulo ng General Assembly ng United Nations. Ang huling lalawigang ating pag-aaralan ay ang Zambales. Sa paggalugad noong 1572 ni Juan de Salcedo, napansin niya na ang Zambales at La Union ay sakop ng Pangasinan. Sinasabing na itatag ang lalawigan noong 1578, ngunit ayon sa tala, nahiwalay lamang ito noong August 28, 1901 at nilikhang isang hiwalay na lalawigan ng Komisyong Taft noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang mga unang naitatag na bayan ay ang Masinloc, Iba at Santa Cruz. Masinloc ang unang kabisera ng lalawigan. Ngunit nang magkaroon ng sigalot tungkol sa pagpili ng kabisera, hiniwalay ang mga bayan ng Infanta, Dasol, Anda, San Isidro, Alaminos, Bani, Balincaging, Agno, Dolores, Alos at Bolinao at isinama sa Pangasinan. 14 ang natira sa Zambales. Ang bayan ng Iba ang ginawang kabisera ng lalawigan. Ang pangalan ng lalawigan ay nagmula sa salitang sambal. Hango ito sa dialekto ng mga katutubo na dumating at nanirahan sa lugar. Sila ay sumasamba sa mga espiritu.
natagpo ang nakatira sa mga pamayanan sa kahabaan ng baybayin. Sila ay tinatawag na sambales na hango sa salitang Malay na samba, na ang ibig sabihin ay pagsamba sa mga anito o mga namatay na kamag-anak. Kalaunan, ang Sambales ay naging Zambales. Taong 1895 ay itinayo ng mga Kastila ang isang base militar sa Look ng Subic na napasa kamay ng mga Amerikano mula 1898 hanggang 1992. Ito ngayon ay kilalang Special Economic Zone na katulong ng bansa sa pagpapaunlad. Katulad ng Pampanga, isa rin ang Zambales sa matinding napinsala sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Ang ating rehiyon ay hitik sa kasaysayan at kultura. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Salamat muli sa panonood mga bata.